Tayong mga nagtatrabaho mga bay, mga minimum wage earner, hindi maikakaila na talagang kulang, kinakapos talaga yung sweldo natin, yung sahod natin, nahihirapan talaga tayong pagkasyahin. Lalo kapag tayo ay pamilyado, may mga anak na tayo at mayroon na nag-aaral na yung mga bata. So, medyo mahirap talagang pagkasyahin yung minimum wage na kinikita natin, ano? Kaya kung minsan hindi ko talaga maiwasang mapag-isip na papaano na kaya ito. So ngayon ay nasa high school or elementary pa lang yung mga anak natin, medyo kinakapos na tayo. Eh papaano kaya ito kapag nag-college na yung mga bata? Kaya natin sila pag-aralin? Kasi bilang isang responsableng padre di pamilya, dapat pinagplanuhan natin yan mga bay, ano? Kasi responsibilidad natin yon na pag-aralin yung mga anak natin sa abot ng ating makakaya. Pero sa current situations natin ngayon, sa current income natin ngayon, mukhang ang labo eh. Kasi kung ngayon ay hihirapan na nga lang tayo mag-budget dun sa mga basic needs natin sa pamilya na wala pa tayong college student, paano na lang kaya? Kaya ang mahal na ng tuition sa panahon ngayon. Kaya pinupunto ko mga bay, tayong mga nagtatrabaho ng casual employee, mga casual minimum wage earner, ini-encourage ko kayo na ma-adapt ang ganitong practices. Kasi di ba tayo, masisipag tayo pagdating sa trabaho. Ngayon, kahit anong sipag, kahit anong sikap mo dyan, same lang din yung income mo. Bakit? Kasi arawan ka eh, o kaya per hour ang bayad sa iyo eh. Kahit gaano ka ka-productive dyan, eh ganun pa rin ang income mo. Pero hindi ko sinasabing huwag kang maging productive. Ang pinupunto ko ganito at ini-encourage kita na i-adapt mo itong ganitong practices. Kapag ka nagsisipag tayo sa trabaho natin para sa employer natin, dapat makadevelop din tayo ng way na sipagan din natin para naman sa sarili natin. Kumbaga magde-develop tayo kung saang area na pwede tayong kumita dyan sa particular area na yan, kung saan tayo hiyang o saan tayo compatible. Kumbaga nagde-develop ka ng para sa sarili mo mismo, hindi para sa employer mo. Yung sipag na ginagawa mo sa trabaho mo ngayon, dapat pantayan o higitan mo ang sipag mo para naman sa sarili mo. Ang tinutukoy ko ganito, aside from our job, mayroon tayong ibang mapagkukunan ng source of income. Kasi kung habang buhay tayong aasa dyan sa pagiging empleyado, nako, sinasabi ko sa inyo, medyo matagal ko na rin ginagawa yan at talagang totoo nga yun, napatunayan ko, totoo talaga yung sinasabi nila na wala talagang, hindi ka talaga yayaman sa pagiging empleyado. Kaya nga nasabi ko kanina, kahit na uubusan natin yung 24 oras na nasa trabaho tayo, hindi pa rin natin ikakaluwag-luwag yun, hindi pa rin natin ikakayaman yun. O kahit man lang medyo makaluwag-luwag sa buhay, malabo yun. Ako, sinasabi ko sa inyo. Kaya, ini-encourage ko kayo na mag-develop tayo ng other source of income kasi hindi habang buhay kaya ng katawan natin mamamasukan.